Sagutin natin yung question ng subscriber. Bali sabi niya, ah, hindi ba required ang pagpalitan ng position paper sa kalaban ko? Nag-November 17 nung pasahan namin kay arbiter, tapos yung company ko po November 29 na nag-submit. Tapos hindi na kami nagpalitan ng position paper. Sabi ng arbiter, hindi daw po required. Hindi kaya unfair sa akin yun, attorney. Sana po masagot nyo. Happy new subscriber nyo po ako. Okay. Well, para masagot natin yan, need natin i-discuss yung anong nakalagay sa 2011 NLRC Rules of Procedure sa pasahan ng position paper at kung kailan nagkakaroon ng waiver to file position paper. No? Anyway, bago natin i-discuss yan, shout out muna natin yung ating mga followers sa Facebook page natin, ATTY Elvin. Tsaka yung YouTube channel natin. Ito. Yung position paper, yan ay isa sa mga proseso na ginagawa dyan sa labor arbiter. Bale, pagka hindi nagkasundo ang parties sa kaso, no, kahit na natapos na ang dalawang mandatory conferences, orderan na yan ni arbiter na mag-file ng position paper. And ang filing yan simultaneous, ibig sabihin kaliwaan, no? So, kung pag sinabi mong kaliwaan, kung ikaw si complainant, ibibigay mo yung copy ng position paper mo doon kay respondent. Ipapareceive mo sa kanya. Tapos, vice versa, ganoon din si respondent, may kopya na nakalaan para sa'yo. Magkaharap kayo niyan, abutan kayo. No? Yan ang ibig sabihin ng simultaneous. Ngayon, base dito sa sinasabi ng subscriber natin, ang date ng kanilang pasahan November 17. Pero it seems na hindi nagpasa yung company, yung respondent. So, ang company naman nagpasa noong November 29. Ngayon, sabi daw ng arbiter, hindi naman daw required na magpalitan. Medyo i-clarify nyo yan kasi normally, kapag hindi nagkasundo sa second conference, si arbiter mag-i-issue ng order. Tapos sasabihin niya dyan na ang filing ng position paper ay simultaneous. So, yung kaliwaan. Ngayon, kapag hindi nakapag-comply, dapat hindi niya tanggapin ang position paper ng kabila. Kasi nung araw ng submission ay hindi nakapagpasa. Ngayon, kung nag-motion ang kalaban, then pwede nyo i-oppose, pero it's up to the labor arbiter to resolve kung ano yung kanyang ruling o resolution dyan sa motion na hindi nakapagpasa yung respondent. No? Pero normally, ang simultaneous filing, harapan, hindi yan pwedeng nandun ka, tapos ang kabila, hindi humarap. Tapos ipapasa niya yung kanya a week after. Mali yun. Ang nangyayari lang dyan, kapag may rason ang kalaban mo, i-reset yan sa next date ng kanilang pasahan. No? Pwedeng ganun. So ikaw, pwedeng hindi mo muna ipasa yung sayo, pero ipalagay mo sa minutes na ready kang to file, pero yung kalaban mo hindi. No? Ngayon, kung may rason kasi naman niya kung bakit hindi makapagpasa, normally, pinagbibigyan ng mga arbiter yan, kaya nagre-reset. Kasi, ang labor natin, may mga technical rules na hindi binding dyan. Kasi,
At the end of the day, better na magkaroon ng talagang full uh, evaluation of evidence than the technicality. So, ngayon, kung halimbawa, despite order na hindi nakapagpasa, pwedeng waive na yan. No? Halimbawa, pinagbigyan sila, tapos hindi pa rin nakapagpasa, mag-order si arbiter na waive na ang kanilang pagpasa ng position paper. So, tingnan mo kung anong naging rason kung bakit hindi nakapagpasa. Kaya yan ang sinabi ng arbiter na hindi naman daw yon required. Pero kung ang order niya ay simultaneous, di parang kinain niya yung salita niya dyan. Kasi kung simultaneous tapos hindi required, di para namang contradicting yung kanyang sinabi doon sa nakalagay sa minutes na siya rin yung pumirma, si arbiter. No? Unfair talaga yan. Ngayon, kung halimbawa naman na ang kumpanya kailan nagkakaroon ng instance na mawalan siya ng karapatan na magpasa ng position paper. Ito yung hindi siya naka-attend ng 2 mandatory conferences. Doon lang siya hindi nakakapagpasa ng position paper kasi nakalagay sa rules yan na failure to attend the 2 mandatory conferences shall be deemed as waiver of the right to file position paper. No? Hindi na siya makapagpasa unless ma-lift niya yung order of waiver. But again, that's for meritorious reason. But for purposes of this question, ano nakalagay sa minutes ninyo? Paki-comment mo nga sa akin kung sino tong subscriber na to. Anong nakalagay sa minutes ninyo? Simultaneous o hindi? Ngayon, kung simultaneous yan, object niyo yung sinabi ni arbiter. Object niyo yung pagpasa ng kalaban, isite yung nakalagay sa minutes na simultaneous dapat yan. And then, syempre, kapag nagkaroon ng adverse decision yan, medyo basihan yan para sabihin mong naging bias si LA dyan. Kasi, bakit naman ganun? Wala namang motion to extend yung pag-file ng position paper. At least, nakapagbayad man lang sana yan ng postponement fee, no, kung hindi talaga niya naipasa. At any rate, let me know kasi medyo may hindi pa kompleto doon sa mga facts ng kaso mo. Mag-comment ka na lang doon sa ating comment box, ano, para ma-discuss natin next time kung mapasadahan ulit natin yung question mo. Again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.